Sa magandang umaga po sa ating lahat. Dito tayo mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Dito sa Hebreo 12:1-3. Isipin nyo ang mga tiis Jesus na paghihirap para hindi kayo panghinaan ng loob. Hebreo 12:3. Magpatuloy ka lang. Nung nag-aaral pa ako sa seminaryo, ilang taon na ang nakakalipas, mayroon kayong lingguhang chapel service sa isang pagtitipon. Habang umawit kami ng nakila ang Diyos, napansin ko ang tatlo sa aming mga minamahal na profesor na tinding umawit. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kakadakang tulot ng kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Makalipas ang taon, humarap ang bawat isa sa kanila sa matulubang karamdaman. Ngunit ang pananampalataya nila ang naging lakas nila upang magpatuloy at magpalakas ng iba. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang pag-awit ng aking mga guro, napalakas ang loob ko upang magpatuloy kahit sa gitna ng pagsubok. Para sa akin, ilalaman sila sa maraming kwento ng mga taong namuhay sa pananampalataya. Paalala siya sa panawagan ng manunulat sa Hebreo 12:2-3. Ito na ang ating paningin kay Jesus. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito kiniya dahil iniisip niya ang kaligahang naghihintay sa kanya. Kapag nahihirapan tayong magpatuloy dahil sa mga pagsubok, dulot man iyan na magkukusig o mga hamon sa buhay, mayroon tayong halimbawa ng mga taong naniniwala sa salita ng Diyos at nagtiwala sa kanyang pangako. Maaari rin tayong magpatuloy sa takwing tinakda ng Diyos para sa atin. Alalahanin natin si Jesus, pati ang mga mananampalatayang nauna sa atin, at nagtiis hanggang wakas. Hinikayat tayo ng manunulat, isipin niyo ang mga tiis ni Jesus na paghihirap para hindi kayo panghinaan ng loob. Nasa piling na ng Diyos sa aking mga guro. Marahil ito ang kanilang sinasabi. Sulit ang buhay na may pananampalataya, kaya magpatuloy ka lang. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos. Amen.